Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Ito po yung sinasabi kong follow-up doon sa pag-discuss ko kanina dito kay Harry Roque. Pag-uusapan natin yung yung biyahis, yung kontrobersyal na biyahe sa Europe ni Roque at ng kanyang AA. Bakit AA? Eh, ano yan eh, ah, nung nasa Malacanang si Roque, presidential spokesperson siya, kinuha niya itong AA, Executive Assistant, mga kabutyog. Kay Richie Herman, magandang gabi po. Kumusta po kayo? Si Kabunyog Agnes Putong, si Lenny Cosid, good evening po. Kay Rusiler De Castro, yeah, good evening din po sa inyo. Roderick Biadnes, good evening. Sa isa ko pang channel. Kumustahin ko nga ang iba pa nating mga viewers. Yan, sa Insurrecto FB page natin. Sige nga, tingnan natin kung sino ng mga naka-online. Ayan, si Kabunyog Ronnie Monhe, si Freddy Agunoy, Diosdado Rosales, good evening. Kay James Santos, Kabunyog Mila Anino, Mondito Labaco, si Bernard Magpusaw, si Mel Nicolas sa Dublin, Ireland. Kumusta po? Bienvenido Garali at kay Mondito Labaco. Okay? Ah, sa mga viewers natin sa YouTube, sa mga viewers natin sa YouTube, at ayan, si Kabunyog Dennis Staples, magandang araw, magandang gabi. O ito mga kabunyog, si Harry Roque, controversial yung itong biyaheng ito sa Europe kasi ah, si Roque, 2023 po ito nangyari. Anyway, hindi na siya public official ng taon na yan, 2023. Inimbitahan siya sa isang forum doon daw sa Ukraine, sa Kyiv, ano? At sa isang forum doon sa Ukraine, umikot siya sa Europe, pumunta siya ng Poland, pumunta ng Ukraine nga at saka Italy. Wow, tatlong mga bansa sa Europe. Eh di syempre ang visang in-apply niyan doon, Schengen visa. Si Roque walang problemang makakuha ng Schengen visa kasi syempre ano siya eh. Ah, ano naman siya financially, hmm, kumbaga mapera yan si Roque. Madaling makakuha yan ng visa sa Europe, yung Schengen visa. Ngayon, itong AA niya, executive assistant nung presidential spokesperson pa siya. Ang pangalan nito ay AR. Ano? Ano ba 'yan? Arnolfo Rodolfo? Tama ba? Alberto Rodolfo, sorry. Alberto Rodolfo. Alberto Rodolfo de la Serna. Yan. Ngayon, itong AR niya na ito, na-appoint ito, imagine niyo ang salary grade nito, salary grade 20. Ang sweldo ay mga 56,000 yata. 56,000. Anyway, nung presidential spokesperson person pa si Roque, kinuha niyang EA ito. Kaya lang nung hindi na siya presidential spokesperson, patuloy pa pala ang engagement niya dito kay ah, Alberto Rodolfo de la Serna o AR de la Serna. ah, mga kabunyog. At nang magbiyahe si Roque sa Europe, isinama niya na naman ito. Isinama niya. Kaya madalas kasama ito ni Roque sa kanyang mga pagbabiyahe. Hmm? Nung may biyahe siya sa Kingdom of Saudi Arabia, mayroon din picture doon. Nandun din ito, kasama niya na naman. Kaya talagang paborito ni Roque itong kanyang EA. Ano? Ha? Mga kabunyog, mga kababayan. Ha? Ang, ang ano nito, ang sinasabi dito, bakit niya sinasama ito? Nagpaliwanag na si Roque. Ano? Ito yung kanyang paliwanag. Basahin natin. Sabi ni Roque, siya, ano daw 'to, may sakit daw kasi siya, sabi ni Roque, mga kabunyog. May sakit daw siya, diabetic daw siya, kaya kailangan niya ng assistant. Anong masasabi niyo diyan, mga kabunyog, sa paliwanag ni Roque? Ha? Yan yung paliwanag niya eh. May sakit siya, so kailangan niya ng assistant.
Kasi diabetic nga daw siya eh. Yan po ang depensa ni Roque. Bakit kailangan niyang kumuha ng alalay, mga kabunyog, mga kababayan. So yan po ang paliwanag ni Roque. Kailangan niya daw ng alalay kasi nga mag-a-assist sa kanya kasi diabetic siya. Hmm. Ngayon, ano bang background nito? Ano bang background nito? Marunong ba ito sa nurse man lang ba ito o ano man? Ah? Anyway, anyway mga kabunyog, mga kababayan, ang bakit lumabas itong pangalan nitong na ito, itong AR na 'to? Kasi mga kabunyog, doon sa Pogo na ni-raid sa Porac, may mga documents doon na naiwan. May mga documents doon na naiwan sa isang kwarto, sa isang building. Ang mga documents doon ay mayroong document doon na tungkol sa kanyang tungkol sa biyahe nito ni AR. At humingi yata ang embassy ng affidavit of support. Ibig sabihin, yung patunay na ah, kung wala itong panggasto sa biyahe, itong si AR, ay mayroong magsusupport sa kanya o sasagot ng kanyang biyahe para ma-issuehan siya ng visa. Kasi Schengen visa yan, mahirap yan, hindi madaling kumuha niyan. So, inisyuhan siya ni Roque ng affidavit of support, mga kabunyog. Ha? Yan. O. O yan sabi ni Rocky dyan, I need a travel companion since I am diabetic with coronary stent and suffering from acute spinal stenosis. Wow. Kailangan niya daw ng travel companion. Kaya ang kanyang paboritong travel companion, itong AR de la Serna na to. Ngayon, doon sa ni-raid na Pogo sa Porac, sa isang building doon, sa isang kwarto doon, may nakuhang mga dokumento. At ang isang nakuhang dokumento ay dokumento ng affidavit of support. Kung nakapirma sa affidavit of support, si Roque, mga kabunyog. Si Roque yung nakapirma sa affidavit of support. Ano yung, yan yung picture ng affidavit of support. Yan yung nakita doon sa Pogo na ni-raid sa Porac. Ano ang nakalagay sa affidavit of support? Nakalagay sa affidavit of support ni Roque na pinapatunayan niya, pinatutuhanan niya na siya ang sasagot sa gastos sa biyahe nitong si AR para ma-issuehan ito ng Schengen visa kasi isasama niya nga eh. Wow. Ha? Yan mga kabunyog. Yan ang nangyari dyan. Kaya yan po ang So kasama niya yan pagpunta sa Europe. Ang punta niya talaga sa Ukraine. Pero may iba pa silang mga bansang pinuntahan, Poland at saka Italy. Doon sa in-applyan na visa. October po yan, 2023. Kaya nagiging controversial ito ngayon kasi unang-una, bakit nandun itong mga dokumentong ito na pinirmahan ni Roque? Ang mga nakuhang dokumento doon sa Pogo ay una, yung dokumento nga na yan, yung affidavit of support ni Roque. Ang isa pang nakuhang dokumento doon, yung appointment papers nito ni AR. Yung appointment papers nito ni AR. Kasi may appointment papers nga ito na pirmado ng Malacanang na ito ay ina-appoint bilang EA ni Roque nung panahong siya'y presidential spokesperson. Wow. At ang sweldo mga kabunyog, salary grade 20, 56,000 a month. Yun. Yun ang medyong bigat doon. Yung biyahe ni Roque sa abroad, kasama ito, walang problema, pera nila yan. Kasi hindi naman na official si Roque noon, 2023. Pero nung 2021,
nang na-appoint ito bilang EA ni Roque, ay pera ng bayan yon. Ang sweldo nito galing sa pera ng bayan. Ha? Kaya nga natatawa tayo, mayroong poster na kumakalat sa social media ang nakalagay, "This is where your taxes go." Tapos picture nito ni AR ni AR AR de la Serna. Kaya ipina-appoint ni Roque ito na na executive assistant niya, salary grade 20, for 56,000 ang sweldo noong 2021. Yun ang isang dokumentong nakuha doon sa Pogo sa Purak. Tapos may nakuha pang ang dokumento, yun na nga, yung affidavit of support. Kaya ngayon, yan ang pinagkikwentuhan, yung tungkol dito sa sa ano na ito. Ito pa lang si Alberto Rodolfo de la Serna, sumali pala ito sa supranational. Ang supranational, Mr. Supranational, contest ito kung sa ah, kumbaga pangtapat ito sa mga beauty pageant contest sa kababaihan. Ito namang Mr. Supranational sa mga kalalakihan naman. At nanalo yata ito eh. Nanalo yata ito. Kaya maraming nagre-react dito kasi ang EA ni Roque ay Mr. Supranational. Ha? Yan yung yan yung yung background niyan, Pero sabi ni Roque, kinuha niya daw yan kasi daw yan, IT graduate daw. Galing daw yan sa kilalang pamilya ng mga politiko sa Bohol, mga de la Serna. Ang lolo daw nito ay dating gobernador ng Bohol. Wow. Ha? Mga palusot ni Roque 'yon. Ha? Mga palusot ni Roque. At magaling daw yan sa IT, kaya kinuha niya daw. Yan daw ang nag-handle ng kanyang IT. Ha? Pero yun na nga, dahil may appointment paper siya ng Malacanang bilang executive assistant ni Roque, ayun, ang sweldo niyan nung panahong executive assistant pa yan ay yan, 56,000. Galing yan sa pera ng bayan. Ngayon, nung tapos na si Roque sa pagka-presidential assistant, patuloy pa rin ang engagement niya. Anong ginagawa niya? Yun nga, pag may mga biyahe siya, kahit hindi na siya official ng gobyerno, inimbitahan siya sa isang forum sa Ukraine, may forum din sa UN yata na ginanap, sinasama niya ito bilang kanyang assistant. Ang paliwanag naman ni Roque, yan yung nakikita natin dyan sa poster, "I need a travel companion since I am diabetic," sabi niya, "with coronary stent and suffering from acute spinal stenosis." Yan ang paliwanag ni Roque. At dahil nga mahihirapan ma-issuehan ito ng visa, itong AR ang pangalan, ang palayaw na ito, inisyuhan ni Roque ng affidavit of support para ma-issuehan ng Schengen visa. Yun ang isa sa mga dokumentong nakuha doon sa Pogo. Ngayon, ang sabi ni Roque, ay siguro kasi nakatira yan doon sa Pogo. Doon sa Pogo compound, sa Purak. Ngayon, ang lumilitaw, anong role ni Roque doon sa Pogo na yon? Nagdi-deny na naman si Roque. Sabi ni Roque, hindi ako involved dyan sa Pogo na yan. Kinalaunan, nang nasukol na siya, ang paliwanag niya, oo, abogado ako dyan sa Pogo na yan. Pero hindi naman hindi naman ako sa Pogo mismo abogado. Doon daw sa isang corporation, Whirlwind Corporation. Yun daw ang leasing corporation na nirerentahan ng Pogo na yon. Palusot pa yung si Roque. Ha? Kaya, ayan, Kabunyog Caroline Kawakami, kumusta? Nanonood sa atin si Kabunyog Caroline Kawakami. Sabi ni Kabunyog Caroline Kawakami, "You should have traveled with a nurse." Yun. Dapat nurse ang kasama niya. Hindi ganyan na Mr. Supranational. Ha? Sabi ni Robert Garcia, baka hindi pa kasama ang allowance doon sa 50,000 na sweldo niya. Oo. At saka kung kasama niya ni Roque, pati sa hotel,
pati yung mga pagkain niyan, oh, sagot yan ng gobyerno. Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan, ano. So, may kumalat pang picture, ayan, ito, papakita ko naman sa inyo. May kumalat pang picture na si Roque ay swimming. Nag-swimming si Roque, mga kabunyog. Nag-swimming doon sa, ewan ko kung sa Bataan ito o kung saan, sa Central Luzon, sa Subic. Ayan, yan, pakita ko. Ayan mga kabunyog, oh. Si Roque yan. Ngayon, oh, yan. Si Roque, oh, magsiswimming, oh. Kita nyo. Anong masasabi nyo dyan? Laki-lakihan natin. Anong masasabi nyo dyan, oh? Si Roque po yan. Ayan. Oh. Kumakalat na rin po yan sa social media. Ayan. Oh. Encounter Cove. Saan kaya yan? Baka sa Sambales yan o sa Bataan. Alam nyo kasi si Roque, madalas sa Bataan, may lupa siya diyang nabili. Parang 400 hectares yata yun. Ha? O yan. Yan po si Roque. Oh. Wow, natatawa kayo dyan sa picture ni Roque. Oh. Anong masasabi nyo dyan? Ha? Mga kabunyog, mga kababayan. Buntis daw si Roque. Sabi ni Joey Natividad. Ha? Yan. O yan ha. Yan po. Yan yung picture ni Roque. Ngayon, tingnan nyo yung nakatayo na may talukbong. Ayaw ipakita ng mukha. Naka-mask na, tapos mayroon pang tuwalya. Oh. Tingnan nyo, oh. Sino kaya yan sa tingin nyo? Sino kaya yan sa tingin nyo, mga kabunyo? Ha? Sino kaya yan? Hulaan nyo kung sino yan. Oh. Nahihiya na rin yung kasama niya, ano? Ayaw ipakita yung mukha, oh. Naka-mask na, tapos, balot na balot ang assistant, sabi ni Rolando Jr. Antonio. Si OFW Corners, si Roque makikita sa body language na in love. Parang kinakahiya siya nung kasama niya, sabi ni Matimias. Alam niyo, ha? Yan mga kabunyog, oh. Wow, tindi ng porma ni Roque, ano? ba, nagtataka kayo bakit nagtatakip daw ng mukha. O yan, kumakalat rin yan ngayon sa social media. Mayroon pang video na kumakalat, nagrarampa si Roque. Saka ko na yon ipakita. Pero alam ko nakita nyo na rin yun. Kaya nandun sa iba, hintayin nyo. Ha? Oh, yan ha. Nakita nyo mga kabunyog, oh. Yung katabi niya takip na takip, ano. May takip na sa mukha, naka-mask. Tapos nagtalukbong pa ng tuwalya. Natatawa ko sa mga reactions nyo eh. O yan. Kaya yung AA ni Roque, talagang kasama niya sa biyahe. Sa loob ng bansa man o sa labas ng bansa, yun ang kanyang paboritong companion sa biyahe. Oh. Ang sabi ni Roque, kailangan niya raw kasi ng kasama eh, kasi diabetic daw siya. Anong masasabi niyo diyan, mga kabunyo? Anong masasabi niyo diyan? Busog na busog daw si Roque, sabi ni Larry Santiago. Dito nga sa Facebook, tingnan ko ang mga reactions. Tingnan mo ang kamay, bukang-buka, sabi ni Hubert Forillo. Oo nga, ano? Ha? Double blade daw na attorney si Roque. Sabi ni Carlito Conalistiva. Yan. Yan mga kabunyog. Oh. Ang ganda ng mga reactions nyo eh. Oh, sabi ni James Santos, kung may sakit siya at diabetic siya, why not bring his wife or a nurse, PT or doctor? Not his boylet. Okay. So yan. Yan mga kabunyog. Yan ang mainit na issue ngayon kay Roque, yang tungkol sa kanyang EA. Nakuha nga yung mga nakuha nga yung mga ebidensya doon sa Pogo na yun. Kaya yung mga raid na yan dyan sa Pogo na yan, maraming tinatamaan dyan eh.
Maraming nare-reveal sa mga pogo na yan. No? Maraming nare-reveal, ano? At isa sa nare-reveal dyan, ito ngang si Roque. Okay? Oh. Sige, mga kabunyog, mga kababayan, ha? Maiksing reaction lang po ito. Okay? Magandang araw po sa inyong lahat, mga kabunyog. Basta po tayo, lagi lang po tayong sa katotohanan, lagi po tayong para sa bayan. May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.